Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa mga gawaing pangkabuhayan sa Pilipinas at ang mga hamon nito. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Sa pagsasakatuparan nito, ikaw ay inaasahang, una, na isa-isa ang mga hamon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa, pangalawa, na ipaliliwanag ang pagtugon sa hamon sa gawaing pangkabuhayan sa bansa. Pangatlo, nakapagbibigay ng mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan sa sariling lugar at panghuli, nakagagawa ng picto essay na nagpapakita ng pangangalaga sa mga pinagkukunang yaman ng bansa. Mga bata, ang mga gawaing pangkabuhayan ay may malaking kaugnayan sa mga pinagkukunang yaman ng bansa. Ang pinagkukunang yaman ito tulad ng yamang lupa at yamang tubig, at ang mga ginagawa ng mga taong naninirahan dito ay nagbibigay ng mga hamon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Gayunpaman, ang mga hamong ito ay magiging daan upang mas mapaunlad at mapabuti pa ang lugar. Ano nga ba ang ibig sabihin ng hamon? Ang hamon ay mga pagsubok o problemang kinakaharap ng mga tao. Sa makatuwid mga bata, kung mayroong hamong kinakaharap ang tao, kailangan nila itong tugunan. Ang pagtugon ay mga paraan upang mabigyan ng solusyon o aksyon ang mga hamon. Mga hamon sa pagsasaka. Bilang bansang may malawak na kapatagan, ang pagsasaka o pagtatanim ang karaniwang gawaing pangkabuhayan ng mga tao rito. Sa kabila ng kapakinabangang idinudulot nito, ang pagsasaka ay nahaharap sa mga hamon. Narito ang ilan sa mga hamon o pagsubok ng ating mga magsasaka. Una, kakulangan sa patubig. Pangalawa, problema sa irigasyon. Pangatlo, pagdanas ng kalamidad. Pang-apat, pagbabago ng panahon o climate change na nagdudulot ng mahabang panahon ng tag-init at tag-ulan. Pang-lima, pagkasira ng mga pinagkukunang yaman dahil sa kagagawan ng mga tao. Pang-anim, maliit na kita ng mga magsasaka. Pang-pito, kakulangan sa pondo ng pamahalaan para sa tulong sa mga magsasaka. Pang-walo, mataas na presyo ng mga pangangailangan sa pagtatanim tulad ng pataba sa lupa o fertilizer. Pang-siyam, kawalan ng sistema sa pagkontrol sa presyo ng mga produktong agrikultural. Pang-sampu, pagdami ng pag-aangkat o importation ng mga produktong agrikultural. Pang-11, pangangailangan ng maayos na kalsada mula sa bukid patungo sa pamilihan o farm-to-market road para sa madaling paghatid ng mga panindang produkto. At panghuli, pagkaunti ng mga lupain para sa agrikultura dahil sa pagtatayo ng mga gusali, pabahay, at mall. Pagtugon sa mga hamon sa pagsasaka. Una ay ang pangunguna ng pamahalaan sa pagbibigay ng programa makatutulong sa mga magsasaka, tulad ng pagpapayulang ng puhunan sa maliliit na magsasaka, pamimigay ng magagandang binhi para itanim at pagbibigay ng libreng pagsasanay sa mga makabagong kagamitan sa pagsasaka. Pangalawa, panghihikayat sa mga Pilipinong naghahanap buhay sa ibang bansa na gamitin ang kanilang pag-aaring lupa at mamuhunan sa pagsasaka. Pangatlo, paggamit ng mga makabagong kagamitan na mas magpapabilis ng produksyon at pag-aani. Pang-apat, pagpapagawa ng mga kalsada at iba pang infraestrukturang makatutulong sa pagpapaunlad ng mga gawaing agrikultural sa bansa. At panghuli, pagkontrol sa pagpasok ng mga produktong inaangkat sa ibang bansa.